Mahigit isang buwan na rin mula nung nakabalik ako dito sa South Korea, galing sa bakasyon ko sa Pilipinas. At bukod nga sa nakapag-Vietnam kami ng wife ko, nakapunta rin kami ng Luneta kasama naman yung buong pamilya. Kaya naman na-inspire ako gawin tong artwork na to. Pero bago ko nga pala simulan yung mahabang chikahan, ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. Gaya nga na sinabi ko, mahigit isang buwan na ako mula nung nakabalik dito, pero parang pakiramdam ko, parang fresh pa rin yung alaala ko sa lahat. Hindi naman na yung tipong naiyak ako kapag naalala ko sila. Pero yung, at least kasi mas mahaba yung naging bakasyon ko sa Pilipinas eh. Yung mga naunang bakasyon ko, ilang linggo lang, halos wala pa nga eh. Pero yung huling bakasyon ko, inabot ako ng 2 linggo. Kaya masasabi ko na kahit papano naging sulit yung mga memories. Nga lang, medyo pricey, pero okay lang. So yun na nga. Pumunta kami ng Luneta noon para sa isang buong araw namin para lang mag-picnic. Pero syempre, nandun na rin yung point na doon namin sinelebrate yung birthday ng aming unika iha. At syempre, yun naman din yung highlights talaga kung bakit kami nagpunta ng Luneta. Matagal-tagal na rin yung huling beses na nakapunta ako ng Luneta. Siguro mga high school yata ako noon. Tapos nasundan nung kailang may anak na kami. Although madali naman siya puntahan kasi kahit papaano sa lugar namin sa Bulacan medyo easy access. Pero yun nga lang, parang wala namang ibang dahilan para pumunta dun sa Luneta unless kung intentional na mamamasyal talaga kagaya ng ginawa namin. Anyways, yung pinaka-reference na ginamit ko pala dito, yung makikita mo sa pinaka-unang clip ng video na to. Unang plano ko talaga, hindi naman ito, yung monumento sana ni Jose Rizal. Kaso naisip ko, marami nang gumagawa ng ganun, marami nang nag-drawing ng ganun. Kaya naisip ko na maghanap na lang ng ibang pwede kong gamiting reference. Kagaya nito, nadaanan lang namin to somewhere sa may part ng mga mapunong area ng Luneta. Tapos nakuha lang nito yung attention ko kasi parang bukod sa walang nagbabantay, ang kukulay ng mga tinitinda niya. Wala naman talaga masyadong malalim na dahilan about this. Pero natuwa lang ako kasi ang ganda ng lightning. Inisip ko na siguro kaya ko tong i-painting. So ayun, pinicturean ko, binidyoan ko, tapos yun, nandito na siya ngayon. Pero itong painting na to yung magsisilbing alaala na minsan kami pumunta ng Luneta para i-celebrate yung birthday ng aming unika iha. Bukod dun parang ito na yung mga moment na ang saya pala mag-drawing ng mga nature. Alam mo yun, hindi na lang yung puro tao, hindi puro pagkain. Parang sarap din pala mag-drawing ng kalikasan. Pero mas feel ko pa siguro yung pagiging urban sketcher ko kapag mismo nasa outdoor na yung ginagawa ko. Hindi na yung nasa lamesa lang. Pero hindi pa yun sa ngayon eh. Siyempre, ginagamay ko pa rin to hanggang ngayon yung watercolor. At speaking of watercolor, parang ito din kasi yung art materials na pwede mo talagang dalhin outdoor. Diba? Imbes na colored pencils or acrylic markers or oil pastel, parang mas sobrang accessible lang talaga nitong watercolor. Kaya naman, di naman din nakakapagtaka na maraming mga artists ang gumagamit din talaga ng watercolor. At karamihan sa kanila yung mga loose sketchers, alam mo yun, yung hindi masyadong realistic pero expressive yung mga artwork na ginagawa nila. At natutuwa ako na parang gusto ko din siyang gawin. Pero yun nga lang, di ko pa naintindihan at kung paano ko kontrolin yung tubig at pigment, kung sapat na ba o hindi pa. Yan, so ibig sabihin, maraming practice pa talaga kailangan ko gawin dito sa watercolor. Actually, ang dami ko ng mga artist na fina-follow sa mga social media, especially sa Instagram, kasi ang daming watercolor artist pa lang nag-exist na ngayon ko lang sila natatagpuan. Although, marami pa rin akong mga ibang artist na iniidolo. Siyempre, especially sa mga tattoo industry, sa digital art, mga digital artist na malulupit. Hanggang ngayon pa rin naman pinapanood ko sila. Pero recently talaga, parang more on watercolor ako kasi nag-enjoy ako. At yun nga rin pala, marami na rin pala akong mga art materials na give up. Siguro gagawa ko na yung mga vlog sa mga susunod na panahon. Pero sa ngayon, here's the result!